Ano yan? Ma'am, hindi ka After 10 years, nagkaroon na rin ako ng time para i-edit ang vlog namin ng Zambales. Itong travel na ito ay pagkatapos mismo ng pag-attend ko ng kasal ni Nini Via. Bali nga, hinintay ko na lang dyan ang mga bakla sa Infanta para nga dire-diretso na ang travel nito. Skip na natin kasi medyo mahaba-haba yung day 1 na yan. So, nandito na kami ngayon sa Antipolo. Yes, dito muna kami matutulog kasi madaling araw pa yung travel namin ng Zambales. Dumaan lang kami saglit sa Robinsons Mall para bumili pa ng mga kakailanganin pa Zambales. Dito kami inakit ni Mikay mag-dinner sa Barkada Treat sa Antipolo. Dito raw kasi talaga sila madalas kumain ni Mama Marie kapag nandito si Mama Marie sa Antipolo. Maganda nga sa kanya, 24 hours talaga tong kainan dito. At gustong-gusto talaga niyang ipatry sa amin yung foods dito kasi nire-recommend niya talaga Kaya sobra din naman kaming curious kung masarap ba talaga. Bali tong restaurant nga pala na to, hindi lang talaga siya kainan kasi pwede rin kayong mag-rent ng video okay, ganyan. Pwede rin mag-inuman, mga ganun. Pero ang pinunta lang talaga namin dito is dinner. Ito nga pala yung in-order namin, buttered chicken and pork nilaga. Kasi yan talaga yung nire-recommend talaga sa amin ni Mikay. Tapos yung mga foods talaga nila freshly cooked. Talagang hindi talaga yung basta lang iniinit. At kahit kami nagustuhan din talaga namin yung luto dito. As in, sobrang sarap. Kaya kung maliligaw kayo dito sa Antipolo at naghahanap kayo ng masarap na kainan, try nyo dito sa Barkada Treat. So, ito na yung simula ng travel namin pa Zambales from Antipolo. Around 6 AM ata kami nakaalis ng Antipolo niyan kasi nga, medyo mahaba-haba rin ang biyahe pa Zambales. At dahil nga si Mikay rin ang driver namin, para maging fair kami dahil baka mamaya for sure ang mga nyakay ninyo ay mga tulog na agad kasi mahaba yung biyahe namin. So, napagdesisyon na ng everyone na kung sinong matulog ay bibili at manglilibre ng kape. Kaya naman aba, kung ano-ano na lang ginagawa namin sa sasakyan niya, kaya na kami hindi antukin. Makikisa lang kung isang stick lang ng Nescafe niya kasi mga gusto yun na kay SB, ay nasa 1,000 rin niya kay. Kaya ando mo, mulat-mulat ang mga nyekay kaya mula Antipolo hanggang Zambales. Habang buhay ang Mas maganda naman kay Gloria. tama na minsan umibig at magmahal sa'yo ng labis. Pag-ibig na wala kasing Narinig din nyo? Ganon kami kaingay niya kay Mama Kalimali may parang mga armalite ang bunganga. Dahil nga hindi pa nag-breakfast, ang mga naniniwala na ang pera ay babalik at ang panahon ay hindi, ay dito muna kami kumain sa Choking. Bumili nga pala si Mikay ng kamachili at sabi nga niya masarap daw yan kaya itry namin. Ay di na curious din nga kami sa lasahan kaya try na namin ng Jenny Fate. Kayo ba? Kayo ba? Sobrang tawang-tawa talaga kami dyan ni Jennifer kasi nga nag-try kaming kumain. Ate, lasang ipil-ipil. Hindi rin talaga nga naman biro ang pagpunta ng Zambales kasi nga malayo pero maganda naman ang daan kasi nga straight lang. Tapos mag-enjoy ka rin talaga sa mga madadaanan nyo kasi ang dami yung lugar na madadaanan. Dito nga pala kami nakapag-book sa Camp Rofelio, sa Liwliwa, dito sa San Felipe, Zambales. Medyo kinakabahan nga kami nung una kasi sabi namin hindi kaya na-scam tayo. Kasi diba medyo nauuso rin ang mga pang-i-scam kapag sa mga gantong bookings ng resort. Kaya kailangan talaga natin i-make sure na legit yung mga page sa mga Facebook na ating pinagbubukan ng mga resort. Ito nga pala yung page ng Camp Rofelio na nabukan namin. If ever na gusto nyo mag-Zambales, ma-recommend namin tong resort na to. Pumunta muna kami dito sa reception para nga i-confirm yung bookings namin. Sa totoo lang talaga, matagal na namin gusto mag-Zambales pero lagi kami hindi natutuloy. Kaya alam nyo ang technique para matuloy yung mga drawing ninyo, i-book nyo na agad. Tapos isend nyo na lang sa GC na nakapag-book na kayo para wala na silang magagawa. Ganay on para hindi puro drawing. Ang ganda-ganda nga ng lugar na to kasi naman nakakapag-paesthetic dito talaga yung mga fine trees nila. Inahatid na nga rin nila kami sa room namin. Sobrang init ba sa Zambales? Hindi ka nagkakamali. Buti na lang talaga meron pa kaming nakuhang available room na air condition. Dahil kung hindi, super HB na naman si Mama Marie. So nag-usap-usap kami dyan kung ano nga bang unang gagawin namin kasi para hindi masayang yung araw namin dito sa Zambales. Napag-desisyonan muna namin kumain. Meron nga pala dito silang restaurant talaga sa loob. Kasi kung magdadala kayo ng food, parang magbabayad kayo ng tigo 100 kung hindi ako nagkakamali. Kasi meron na talaga silang restaurant dito. Nasa front beach siya kaya pupunta muna kami para kumain. Diba kung nakikita nyo naman sobrang ganda ng resort nila. Marami rin sila dito ng available rooms. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong type ng room. Meron silang mga tent lang. Meron din silang mga cottage lang kung dater lang kayo. So eto yung pinakang restaurant
nila dito. Kung di ako nagkakamali, pag Friday and Saturday night, meron silang mga pa-live band dito. Pagpunta namin dito, ang dami palang mga nakatambay talaga. As in, sa sobrang init nga, since meron ditong hangin kasi nga malapit sa dagat, parang dito sila mga tumatambay. And look at the view. Sinong hindi magagandahan sa Zambales? 'Di ba? Ang lakas maka-aesthetic ng view na yan. Kaya kahit sobrang haba talaga ng biyahe mo, matatanggal yung pagod mo sa biyahe kapag nakita mo na yan. Dito na nga kami nag-lunch sa restaurant, hindi na kami talaga lumabas kasi nga sobrang init at nakakapagod pa rin talaga yung biyahe. In fairness, masarap yung mga foods nila rito. Pagod kami sa biyahe pero yung mga bunganga namin hindi pa rin talaga napapagod. Epekto na yata rin ang kinakakape namin kanina sa biyahe para lang wag makatulog. At after namin kumain, syempre nagbihis lang kami at nagsimula na kaming magmaganda. Aba syempre ano pa ang gagawin niya? Kaysa lang naman kayo matulog lang dito sa Zambales. Kaming tatlo talaga, nagsimula na kami diyang umaura-aura pero yung dalawa naming senior citizen na kasama, tulog. Naiintindihan naman namin at syempre maedad na yun, dalot, kwarentahin. At saka yun nga, kaya talaga rin kami nag-i-stay dito nga sa labas para nga may signal. Kasi dito lang malakas yung signal pag kasi nasa loob ng kwarto, hindi naabot yung wifi. Ginising na nga pala namin yung dalawang senior citizen namin kasama para naman makasama namin pagtatry ng kakakoko. Hindi kasi talaga makukompleto ang Zambales trip nyo kung hindi nyo talaga matatry ang kakakoko nila. Nilakad nga lang pala namin to kasi ang maganda malapit lang to sa Camp Rofelio. At grabe, parang hindi talaga nauubos yung mga bumibili dito. As in simula umaga hanggang gabi, hindi talaga sila nauubos ng customers. So ano nga ba tong kakakoko na to? Ice cream siya guys na as in gawa sa coconut, ganyan. Tapos yung lagayan niya, ganun din, as in nasa bao siya, kaya sobrang aesthetic tingnan. At yan yung mga presyo niya. Kapag 3 scoops, 180, 4 scoops, 220, and 5 scoops, 260. Ganyan kaginto yung presyo ng kakakoko, pero ang dami talagang bumibili. At katapat lang din ng kakakoko, yung coffee shop na o-order ka, tapos dyan lang sa butas na yan. Diba ang cute? Dahil nga sa sobrang dami ng bumibili, kaya naupo muna kami dyan habang hinihintay yung orders namin. Dito nga pala sa Liuliwa, halos talaga nandito yung mga resort ng Zambales. As in, lapit lang talaga. Tapos narinig din namin yung pangalan namin at eto na. Yan nga pala yung kakakoko na pinagkakaguluhan ng mga turista dito sa Zambales. Sobrang excited na talaga ako matikman kasi naku-curious talaga ako kung bakit ito pinagkakaguluhan. Ano bang meron sa ice cream na to para pilahan? At kitang-kita niya talaga sa reaction ko sa unang tikim. Literal na speechless. Nagkatinginan talaga kami ni Ma'am Faith dyan at ay grabe, ang sarap nga talaga niya. Sobrang creamy niya. As in, lasang-lasa mo talaga yung coconut. Kasi coconut flavor yung nabili namin dito. Pero ang alam ko talaga parang may mga buko pandan din sila. Pero that time, wala silang ibang available na flavors. Coconut lang. Pero grabe, sobrang sarap. Hindi kayo manghihinayang sa 180 na tatatlong scoops. Kasi worth it naman. Kaya huwag kayong papayag na hindi niyan matatry pag nag-Zambales kayo. Eto nga pala yung place nila. So pag bibili kayo, pwede kayong kumain dyan. Kaya galing kami sa taas. Doon kami tumambay kanina pagkain ng kakakoko. Meron din sila ditong iba't ibang store sa baba na pwede rin tayong makabili. Naglakad lang ulit kami pabalik sa Camp Rofelio kasi nga sabi ko sa inyo, sobrang lapit lang talaga ng kakakoko dito sa amin. At dahil nga magsa-sunset na, napag-desisyon namin na maglangoy sa beach. Ganyan namin na-spend at na-enjoy ang day 1 namin dito sa Zambales. See you on day 2! Thank you for watching!